Okay, let's go. Hi everyone and welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, please lang po paki-subscribe ang aking YouTube account, at doon sa mga bago kong subscriber, thank you very much sa inyo. And eto na, bali this video, sasabihin ko yung mga pinasa ko exactly doon sa email account ko. Reminder lang po na itong sinishare ko is based on my personal experience, and hindi po ako isang professional na nag-a-advise. Pero kung may mga queries kayo o tanong kung paano ako nakapunta, willing naman akong sagutin, at ano yung naging pathway ko, ano pwede makatulong sa inyo. Okay guys? Pasensya na at medyo meron akong kode ko kasi nakalimutan ko na, pero meron naman akong listahan. Kumbaga nakabullet siya. Well, ito na yung mga dokumento. Hatiin natin sa dalawa yung dokumento. Bali, meron akong pinasa na under sa akin, at meron akong pinasa na mga hiningi kong papel sa partner ko. Well, yung under sa akin na mga pinasa ko is yung mga yung ID ko nang nasa Qatar ako, passport ko, yung passport ko na may mga stamps na nagbakasyon ako, pagbalik ko ng Qatar, ganyan. Yung no objection certificate doon sa company ko, intent letter, yung kailangan mong gumawa ng sulat addressing doon sa Home Affairs, ano yung intention mo na pumunta dito sa Australia, kung visit ka, ano yung mga itinerary mo, tapos lagay mo doon yung address na ini-invite ka na kung sino man, ganyan. Para sa akin kasi nilagay ko yung sa partner ko. Employment contract, credit card statement, bank statement, birth certificate. Then yung sa partner ko, yung reach notice sa bahay niya, yung payslip niya sa trabaho, passport niya syempre, yung invitation letter na galing sa kanya, yun lang ang mga pinasa ko. So bali doon naman kasi sa email account is pag nag-create ka, tapos pwede mo naman siyang i-save, tapos balikan mo ulit, ganyan. Tapos kung gusto mo, pwede naman doon, may mga nakalagay naman doon kung ano yung mga pwede mo pang i-attach, pwede mong idagdag. Pero so far sa akin kasi, kung ano lang yung tingin ko na makakapag supply sa akin ng intention ko doon as visit visa, yun lang yung nilagay ko. So, kung ano yung sinabi ko, yun lang din talaga yung in-attach ko doon sa email account ko ng mga attachments, mga documents ko. Then, good, because after 1 week, pagkapasa ko ng mga required documents, na-receive ko na agad yung approval from the Home Affairs. So, I'm so lucky and blessed about that. Well, actually, meron akong i-share na isang point lang. Well, actually, kasi ang parang naging edge ko, hindi man edge, pero kasi diba kami, parang LDR, then actually ni-register namin yung relationship namin
Kung dumating ako dito ng July, nagkakilala kami ng July last year, ni-register namin yung relationship namin ng December para meron kaming proof o meron akong proof sa immigration sa Australia na meron akong binding ties doon sa partner ko. So, yun ang parang sabi ko, pwede na to para at least kung ma-question man ako sa immigration, meron akong papakita na registered yung relationship namin. Kasi ang kinaganda dito sa Australia, legal kasi yung mga ganyan-ganyan, yung mga partner, yung mga pwede mong i-register. Sa amin kasi, sa part namin, sa akin, ni-register namin. Bali, pumunta ako sa Australian Embassy sa Qatar, stamp ko yung documents, tapos pinasa ko sa kanya. Siya naman, kasi parang dalawang papel yun eh. So, parehas kayo, magkakaroon kayo ng stamp parehas. Bali, nang pinasa ko na sa kanya, yung may stamp na. Pagdating naman sa Australia dito, yun na pinay-stamp niya rin doon para issuehan kami ng certificate ng Australia na registered yung relationship namin. Yun guys. So, good. Bali, I hope nakatulong ako sa mga nagtatanong dyan kung ano yung mga pinasa ko. Well, so far, nag-stick lang ako doon sa mga documents na pinasa ko. Then, syempre, samahan nyo na prayers para ma-approve ang inyong visit visa. Okay, guys? Susunod, bali, discuss ko naman yung about doon sa bridging visa. Okay, guys? Thank you. Have a nice day.